At ngayon po sa umagang ito, alam ko you are so ready to hear the word of the Lord. And I would like to start this with this, ito pong pangyayaring ito. And alam niyo po ba, last December 30, 2014, bago po magsara yung taong ito, ay meron pong isang kasalan na naganap. At sa kasalang ito, alam niyo po ba, yung pong bride o yung babaeng ikakasal, ang sinuot niya pong wedding gown, nagkakahalaga ng 2 million pesos. 2 milyon po yung halaga ng bridal gown. At siyempre, pagkatapos po ng kasalang ito, meron po itong reception, isa pong magarbong reception din. At sa kainan, at habang sila po ay nagkakainan and after the reception, alam niyo po ba yung halaga yung wedding cake nila? It cost them 7 million pesos. Hindi ko alam kung ano pong ingredients meron dyan sa cake na yan. But ito po ay nagkakahalaga ng 7 million pesos. So tanungin ko po kayo, kanino po kayang kasalang ito? Ayan, sabi ko na nga po ang mga taga-COG Dasma updated sa showbiz. Tama po, ito po ang kasalang Ding Dong and Marian at dahil po sa kanilang pag-ibig, it cost them around over 100 million pesos. Sabi po nung dalawa, marami pong bumabatikos, madaming pumupuna, but sobrang mahal naman ng kasal nyo, sobrang garbo ng kasal nyo. Sabi po nung dalawa, di bali na po na kahit po magastos at magarbo ang kanilang kasalan dahil para sa kanila, minsan lang naman mangyari ito at ang pinakapunto po nito, sila po ay nagmamahalan. Sila po ay nagmamahalan. Ngayon, tatanungin ko po ang bawat isa dito. Sino ba dito ang mga in love? Ayan, ayaw na magtaas. Ayaw nang gumastos ng 100 million. And sa mga in love po, uulitin ko, paparaphrase ko po. Sino po dito ang in love kay Lord? Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. So kung tayo po ay in love sa ating Panginoon, kailangan magarbo din po yung ibibigay natin ngayong umagang ito sa ating Diyos. Kailangan po hindi natin titipirin ang ating Panginoon. So ngayon pong umagang ito sa mga in love kay Lord, ngayong umagang ito ibibigay po natin ang ating extravagant worship sa ating Panginoon. Can we bow down our heads and let us pray to the Lord? Heavenly Father, maraming salamat sa umagang ito. At salamat sa bagong buhay na iyong ibinigay sa amin. At ngayon, nandito kami sa iyong banal na tahanan, sa iyong banal na presensya. Naniniwala kami, Panginoon, ito ay dahil sa dakilang pag-ibig mo na ibinigay sa bawat isa na nandito. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, nais naming ibalik at pasalamatan ka, Panginoon, as we give our extravagant worship today. Hayaan mo, Panginoon, sa iyong salita, mas turuan mo pa kami kung paano namin ibibigay yung extravagant worship para sa iyo. Kaya Panginoon, gamitin niyo po ako bilang yung lingkod. Let your wisdom, let your guidance through the power of the Holy Spirit be received today. And once again, bless your people. We commit everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, purihin natin ang ating Diyos. So ngayon pong umagang ito, pag-uusapan po natin, we are going to talk about how can we give our extravagant worship. So mga kapatid, ngayong pong umagang ito, given, we all not only receive the love of God, but we all experience kung gaano po tayo minahal at pinahalagahan ng Panginoon. At bago tayo magtuloy-tuloy sa pag-aaral po natin, nais ko muna pong bigyang kahulugan, ano ba ang ibig sabihin ng 2 words na ito na extravagant worship? Ano ba ang meaning po nito? So, hinimay-himay ko po siya. First, the word extravagant, it means it is characterized by spending excessively or lavishly or unreasonably high in price or cost. Kita niyo po kanina, dahil po sa pagmamahalan ni Ding Dong at Marian, hindi po nila tinipid yung kanilang kasal. Ibinigay po nila yung lahat-lahat, yung the best, para po pahalagahan at masabi sa bawat isa na tunay po na mahal nila ang bawat isa. Gayon din po tayo, nakita natin kung gaano sila gumastos. Siguro kung sasabihin nyo kasi may pera po sila, kaya meron silang panggastos. Pero ang punot dulo po nito, dahil po sa kanilang pag-ibig. And when you say extravagant, it means lavishly. Pag sinabi po nating lavishly, ito po ay magarbo. Ito po ay isang maluhong pagbibigay. Masasabi po natin, siguro po sa panahon natin, matatawag din po nating major or bonggang-bongga na pagbibigay. And another meaning of this word, worship,
It means to show reverence and adoration. Pagpapakita ng pagpapahalaga at paggalang at pagsamba sa taong nararapat na bigyan ng pagsamba at pagpupuri. Alam niyo po, when we talk about worship, it is also our expression of our love to God. Sabi nga po natin, tinanggap natin at naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Dapat po, ito ay dapat nagmamanifest at nakikita po natin. Kaya po sa umagang ito, ang maganda po nyon, kaya kung bakit po tayo nandito, ikaw at ako ay may pagkakataon na magbigay ng extravagant worship sa ating Diyos. Pwede ba pasalamatan naman natin ang Panginoon? And when we talk about extravagant worship, I would like to share to you a story from the Bible. At ito pong storyang ito, it was taken in Mark chapter 14 verse 3. Ito po yung storya ng magkapatid na Martha and Mary. Na po. Marahil ito po ay nadaanan nyo sa inyong devotion o narinig nyo na itong preaching na ito. Ito pong magkapatid na ito, they always have this privilege to encounter Jesus in their lives. 3 beses po nila na-encounter o masasabi po natin na-experience yung personal na pagtatagpo nila, pakikipag-usap sa ating Panginoon. It was this 3rd time. Ano ba yung first time? Ano po? First time they experienced the Lord when Jesus went to their house, inimbitahan nila ang Panginoon at ito pong si Mary, nagbigay po ng respeto at paggalang sa ating Diyos. Ano po? They acknowledge their guest of honor who is Jesus. Second, this time, when Jesus was there at sila po, they witnessed kung paano po binuhay ng Panginoon si Lazarus yung pong panahong ito. And third time, this could be their 3rd encounter. It says here in verse 3, and being in Bethany, at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman, that is Mary, came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on his head. So tingnan po natin, ano po ba ang ginawa ni Mary kung gaano niya pinahalagaan ang kanilang pagtatagpo ng ating Panginoon Diyos? In order for her to give her extravagant worship to our Lord. First, the woman who came with an alabaster flask of very costly oil of spikenard, she shows her expense of giving her extravagant worship. Pinakita po ni Mary yung pong halaga, yung kanyang pagbigay ng isang magarbong pagsamba sa ating Panginoon. So para po maunawaan natin, gaano ba kamahal, gaano ba ka-expensive itong perfume na ito o yung alabaster costly oil of spikenard? Alam niyo po, ang halaga po nito, itong perfume na ito po ay very rare. No? Bihira po ito. Kasi bakit? Alam nyo, sa India lamang po, lumalaki po yung herb na yon called the spikenard. Maliit lang po siya, almost 1 meter high ang taas niya. Alam nyo po, itong mga dahon nito, pag po siya piniga, pag po siya ay piniga, yung oil o yung ointment na lalabas doon, pwede po maging isang ingredient ng expensive perfume. Napakamahal po nito. Gaano ba kamahal po ito? Tingnan po natin. As I have researched, this perfume is worth 300 dinari. Dinari yun po yung currency o yung pera nila, yung panahong yon. And ito po ay kumpara sa isang taon na sweldo ng isang daily average worker. Annual income na po ito. Siguro po kung ini-imagine ko ito, kung sa panahon po natin, baka hindi lang annual income ito, baka pati yung 13-month at 14-month pay, kasama po yung halaga ng perfume na ito. So para mabilis nating maunawaan at makarelate po tayo, alam nyo ang halaga po nito, $15,000 at sa palitan po natin, 44. This costly perfume costs, very expensive, around 660,000 pesos. Very expensive, po? Very expensive yung binigay ni Mary sa ating Panginoon Diyos. Just to give her extravagant worship. Alam nyo po, personally, I'm so blessed kasi last month, March 6, ako at ang aking may bahay, ang aking misis, we had celebrated our 19th year wedding anniversary. 19 years na po kami kasal. At sa 19th year namin na ito, sabi ko po dun sa aking mga anak, kinausap ko po yung aking 2 anak na babae, sabi ko, Nak, magna 19 years na kami ni Mami, March 6.
kailangan mabigyan ko siya ng napaka-espesyal na regalo ang iyong mami. Sabi niyo mga bata, "Nako daddy, wag mong bibigyan ng roses si mami isang bouquet. Kasi sasabihin niya, sayang lang, malalanta. At wag mo rin siyang bibigyan ng chocolate kasi alam ko, ayaw din ni mami yon. Malamang ikaw at kami ang kakain lang ng chocolate na yon." So sabi ko, ano kayang pwede kong ibigay sa kanya on our 19th year wedding anniversary? No po? Nag-iisip po ako. Alam nyo, ito pong aking may bahay, no? And I have decided na dalhin siya sa isang magandang lugar. No po? Di ba kayo kinikilig sa picture na yan? Parang bagong kasal lang, ano? At dinala ko po siya sa isang magandang restaurant, no po? Maganda po ang ambience. So madaling sabi, we had celebrated our 19th year wedding anniversary. At alam nyo po, ito pong aking may bahay, siya po ay napakasimpleng tao lamang. No po? At sa kanya, i-expose ko na po sa atin lang po. Hindi ko alam kung nandyan siya. Alam niyo po, ito pong aking may bahay. Unang date po namin, yung kami po ay nagkakilala. Ano po? Alam niyo, ang gusto lang niya, na isang mainit na goto, may laman naman po yun. At meron pong tokwa. Kasi po siya ay laking Bulacan. Sabi ko, okay itong kadate kong to. Makakatipid ako. Malaki ang menos ko dito. Anyway, yun lang, ina-appreciate na. Kaya on our 19th year wedding anniversary, alam niyo po, yung inahin sa kanya na special menu, talagang siya po, she really appreciated it. Namangha po siya. Tapos alam niyo po, yung magbabayad na po ako, panayan kalabit at tanong sa akin, "Di, magkano ba ang binayad mo? Mahal ba? Magkano ang binayad mo?" Sabi ko sa kanya, "Di bali na, kahit gaano pa kamahal yan, kasi ikaw ang pinakamamahal ko sa aking buhay." Woo! Di ba kayo kinikilig? Ang bihira. Teka lang, hindi ko mapigilan. Talagang kinikilig po ako. Alam nyo, ang pagpapahalaga po sa isang tao, no matter what, kahit ano pang, gaano pa ito kamahal. No po? At ibig sabihin po nito, tayo din po bilang mga anak ng Diyos na nakaranas ng pag-ibig niya. Kapatid, huwag nating tipirin ang Panginoon. Nawa kada pag tayo po ay pupunta kada linggo o every time that we will come to give our worship service sa ating Panginoon, I pray, hindi lang ito magiging isang obligasyon kung bakit tayo nandito. Dahil ikaw at ako, kung di dahil po sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin mararanasan ang kapatawaran sa ating kasalanan at hindi tayo magkakaroon ng bagong buhay na pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Praise the Lord! And for us, I pray that we will not, hindi natin titipirin ng Panginoon as we give our extravagant worship to the Lord. Marahil sasabihin niyo po ngayon, "Pastor, kanina binigay ko naman yung extravagant worship ko kay Lord. Nagpuri ako, nagtaas ako ng kamay sa ating Panginoon." Enough na po ba yon? Alam niyo, merong pang gustong iparating ang Panginoon sa atin. Alam niyo, sabi po dito in Romans 12, verse 1, "Therefore, I urge you," it is a calling, it is a reminder for us, "brothers and sisters, in view of God's mercy, let us," can you read it with me, the underlined word, the highlighted word? "For this is your," more than raising our hands or lifting our hands to the Lord, more than singing songs of worship and praises to our God, God requires us to offer our lives as living sacrifices. If we want to give the more expensive gifts sa ating Panginoon as we give our extravagant worship to God, it means sacrifice. Kailangan meron tayong sakripisyo. Pag pinag-uusapan po natin ang sakripisyo, meron pong kurot sa puso po natin. Meron pong kurot at meron tayong ibibigay sa ating Panginoon Diyos. It spells sacrifice. So sa atin, as we live in this world, what would be our sacrifice? Di ba po? Sa pag-aaral po, sa mga estudyante dito, willing ka ba na magbigay ng extravagant worship sa ating Panginoon and you will make that sacrifice kahit lahat ng mga kaklase mo, hindi pa kayo tapos mag-aaral, hindi pa kayo nasa tamang edad. Kahit lahat sila ay nakikipagrelasyon na, girlfriend and boyfriend, hindi tamang relasyon. Willing ka ba mag-sacrifice para sa Panginoon na tayuan na hindi ka makikipagrelasyon kapag hindi pa dumadating yung wastong edad mo at nakakatapos ka ng pag-aaral? Hello, youth. May youth po ba? Parang tulog pa ho sila, no po? At sa mga magulang na nandito,
Are you willing to sacrifice and give your extravagant worship to the Lord without compromising in your work or in your businesses? And for those who are working here, are you willing to sacrifice kahit yung mga katrabaho mo, ang uso, merong inuman, ang uso, merong bisyo, ang uso, iba't iba, buwan-buwan ang nakakasama nila sa kanilang buhay? Are you willing to make the stand and make that sacrifice? Kapatid, katulad din po ng babaeng ito, as she had given her expensive, extravagant worship to our God, tunay po, ito ay napansin ng Panginoon at bukod doon, siya po ay pinagpala ng Diyos. Kaya kapatid, as we give our expensive, extravagant worship to the Lord na hindi mo siya tinitipid, I tell you, with sacrifice, malulugod ang Diyos sa bawat buhay natin. Amen po ba doon? Can you say amen to that? Hallelujah. And that would be the first requirement. How can we give our extravagant worship is the expense of our extravagant worship. Let me continue po. Same verse po tayo, na po hindi po tayo alis doon. Let me read it again. And being in Bethany, at the house of Simon the leper, as he sat at the table, it was Jesus. A woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on his head. So what would be the second requirement in giving our extravagant worship to God is the expression of her extravagant worship. When we talk about the expression, alam niyo po, kung dito po sinasabi sa verse na ito, yung time na yon, dahil yung nakita po ni Mary ang Panginoong Hesus sa bahay ni Simon the leper, dali-dali po siyang lumapit sa Panginoon. And as they were eating, ito pong si Mary, she reclined at the table. Paano po ba? Ano ba yung klase yung table nila yung panahong yon? Alam niyo po, yung table na ginagamit nila ay isa pong mababang table lamang. So when Mary had seen Jesus, nakita niya ang Panginoong Hesus, agad-agad siyang tumakbo. At sa kanyang pagtakbo, marahil siya ay nagpadulas at dumapa sa harap ng ating Panginoon. And she showed that expression to give her extravagant worship to the Lord. Talaga ba yung posisyon o yung ating kalagayan ngayon really matters when we give our worship to the Lord? Alam nyo, napakahalaga po yun. Katulad din po ni Mary, as she gave everything. Po. At bukod doon, binasag niya po yung expensive perfume, ipinunas po sa ating Panginoong Hesus. At bukod doon, she wiped it with her hair po, ng kanyang buhok. At nagbigay siya ng extravagant worship sa ating Panginoon. Alam nyo, sa atin, na nandito, importante po, as we give our extravagant worship to the Lord, it means we give our full surrender sa Panginoon. Kailangan ibigay po natin ang lahat-lahat sa ating Diyos. Sabi po ni Rick Warren, he says here, surrender is the heart of worship. Can you say amen to that? Surrender is the heart of worship. Dinugtungan niya po ito. Surrender is disliked almost as much as the word submission. Hindi po daw ito madalas na na-apply o hindi natin gusto. Iniiwasan po natin to. It implies losing and no one wants to be a loser. Sa mundo po kasi, when we say surrender, totally, tayo po yung nawawalan. But when we give our extravagant worship to the Lord, full surrender to our God, kapatid, ikaw at ako ang panalo. Bakit? Kasi pag tayo pala ay nagbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon, bukod sa nararanasan natin ang presensya ng Diyos, alam po natin, tayo po ay katatagpuin ng Diyos sa bawat ating pangangailangan. Amen po ba doon? As we give our full surrender, God is meeting us. Ito po yung ating tagpuan sa ating Panginoon Diyos at napakahalaga po nito. At sa ating pagsamba sa ating Diyos, may ginagawa po ang ating Panginoon sa bawat buhay po natin. Alam niyo po, last March also, I have another blessing. Alam mo, ang Panginoon natin talagang tuloy-tuloy po ang blessing. Amen po ba? Last March, I have this privilege na ako po ay mapasama sa ating senior pastor and also our national overseer ng buong COG Philippines, si Pastor Anthony. And I'm so blessed to be part yung kanyang tour of duty. Ano ba yung tour of duty? Siya po ay bumabiyahe sa buong Pilipinas. And it's my privilege na ipag-drive po ang ating mahal na pastor. And isa pong lugar na pinuntahan po namin, ayan, as you can see in the picture,
Yan po ay sa COG Baguio. Matanong ko lang po ang bawat isa. Sino ba ang nagpaplano na magpunta ng Baguio dito? Na po, itong init ng summer na ito. Anyway po, meron po tayong COG Baguio doon at yun po ay malapit lang sa Burnham Park. At sa pagpunta po namin doon, nagkaroon po ako ng mga bagong kaibigan. Madaling sabi, mga bagong ka-Facebook, no po, bagong friends. So dito po on your right, siya po yung senior pastor, si Pastor Bong, no, Bong Villanueva. At habang kami po ay nagkikwentuhan, kinikwento niya sa akin, sabi niya, alam mo Pastor Gary, yung huling pumunta si Pastor Anthony dito, maliit pa yung lugar ng church namin. Talagang yung lugar namin, sabi niya, nasa third floor po siya ng isang building, maliit lang po yung space nila. Pero sabi niya, alam nyo, napakabuti ng Panginoon kasi as they do the worship service, no po, ang pinupuntahan po ng tao doon, yung pong pagpupuri nila at pagsamba sa ating Diyos. Kasi marami po nagsasabi na ramdam nila ang presensya ng ating Panginoon. People would come there, no po, at habang kinikwento niya po yon, tuwang-tuwa po siya. He was so blessed. At another na mga nakilala ko, ito pong couple na ito, siya po yung kasama ni Pastor Bong. Yan po ay si Pastor Glenn at si Pastor Ramel. Sila po ay mag-asawa. Sila po yung mga katuwang ni Pastor Bong sa Baguio. At habang nagkikwentuhan po kami, sabi po ni Pastor Bong, grabe yung presence si Lord pag nag-worship sa ating Diyos. Alam mo, yun po isang magandang gift o isa pong regalo ng Diyos sa atin. Every time when we worship God, ramdam natin ang presensya ng Panginoon. At kinikwento po niya, no, at isa po sa aming fellowship, no po, meron po kaming kantahan, meron kaming praise and worship. Alam niyo pong si Pastor Glenn, siya po ay isang napakagaling na musikero. Siya po ay nagigitara, nagki-keyboard, kahit ano, pwede niyang hawakan. At yung time na yun, nakikipag-fellowship po kami habang nagpe-praise and worship, alam niyo, kalabit pa lang po ng gitara, no? Kalabit pa lang ng gitara, no po. Ramdam na ramdam mo, sabi ko, parang nasa langit na tayo, ah. Grabe yung tunog, no? Ramdam na ramdam mo yung anointing. Sabi ko nga, ako naman nagigitara, pero pag nagigitara ako, ba't ganun? Para bang laging kumakalembang lang, krang, grang. Pero siya grabe, isang kalabit niya, ramdam mo. At sinasamahan pa ng boses nung kanyang may bahay, si Pastor Ramel. At yung boses niya, ramdam na ramdam namin ang presence ng Panginoon. Ang pakiramdam namin, ang langit ay nararanasan na po namin. At alam nyo, dahil po doon sa pagsama ng Diyos, as they gave their expression, yung tamang pagsamba nila sa ating Panginoon, yung pong dating attendance po nila na 180. Now, it had reached up into 396. Sila po ay pinagpala ng ating Panginoon. So ano pong punto rito? Sa ating pala na pagbigay ng tama, the right expression, our right position, full surrender to our God, may gagawin po ang Diyos sa buhay po natin. Kaya kapatid, kung ano man po ang sitwasyon mo ngayon, kaya po pala sinasabi natin that worshiping God is a lifestyle. Ano mang sitwasyon mo ngayon, ano mang kinakaharap mo ngayon, ano mang bigat ng puso mo ngayon, ano mang pangangailangan o tindi ng pangangailangan mo ngayon, pag pala tayo nagbigay ng tamang ekspresyon at pagsamba sa ating Panginoon, kapatid, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Kasi mula sa kalangitan, makikita natin ang ating Panginoon, siya po ay laging nakatingin sa iyo. He always look down from heaven and He knows every hurts and every burden and load you have right now. Nakikita ng Panginoon yan at bukod doon, ipapadala ng Panginoon ang kanyang mga anghel at katatagpuin ka sa bawat pangangailangan mo. Hallelujah. As we give our extravagant worship to the Lord. As we give our extravagant worship to the Lord. Kanina ba, totoo ba talagang ibinigay mo yung right expression of our worship to our God? O baka habang nagpupuri ka, iniisip mo, Lord, paano na kaya yung aking mga labada? Lord, paano na kaya yung aking mga gawaing bahay? Lord, paano na kaya yung trabaho ko? Wala pa akong tulog, galing ako sa trabaho. Lord, paano kaya ang bukas ko? Paano kaya yung pangangailangan ko sa finances? Paano kaya yung aking asawa? Pagdating ko na naman sa bahay, ngayon, blessed na blessed ako. Pagdating ako sa bahay, kabaliktaran na ng blessed na blessed. Paano na po kaya? I pray, when we worship our God, hindi lang ito maging routinary.
Kailangan pag tayo magpupuri sa Panginoon, ano man ang nararamdaman mo, bibitawan mo yan. Kasi pag ibinigay mo yung tamang pagpupuri sa Panginoon, expectin mo na pagpapalain ka ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. And that would be the second requirement as we give our extravagant worship to the Lord. Tuloy po natin, alam nyo, sa dalawang nangyari dito po kay Mary, yung ipinakita niya yung kanyang expense and expression of her extravagant worship to our God. Ang mga disciples, yung time na yon, sila po ay nagalit. Marami po ang pumuna sa kanyang ginawa. Sabi po ng mga disciples, sayang, sana hindi na lang binasag yung perfume na yon. Sana binenta na lang yon at para po nakatulong pa sa mahihirap. At marami po ang nakapuna, marami ang nakapansin at nangihinayan. Pero tingnan po natin ano pong response ng Panginoon Diyos. Sabi po dito in Mark 14 verse 6, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi po? Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? Can you read it with me, the highlighted word? Ulitin po natin. Mary had done a beautiful thing for the Lord. And verse 7, the poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me. In verse 8, it says here, she did what she could. Kung si Mary nagawa niya magbigay ng extravagant worship sa ating Panginoon, kapatid, tanungin kita, ikaw ba kaya mo ding ibigay yan sa ating Diyos ngayon? Parang ayaw niyo na pong sumagot. Kung si Mary nakapagbigay ng tamang pagsamba sa ating Diyos, isang magarbo o extravagant worship sa Panginoon, kaya mo rin ba yon? Amen. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. May purpose pala. Preparation po pala yan. During that time, Jewish practice o custom, bago po mamatay po ang isang tao, they have this burial. No po? Kasi alam nila mamamatay ang Panginoon. Amen po ba? He will be crucified on the cross to prepare Jesus for her burial, for his burial. Tingnan po natin in verse 9, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, at ngayon po pinakikinggan po natin ang salita ng Diyos, what Mary has done will also be told in memory of her. So what would be the third point in giving our extravagant worship to the Lord? It means the enlargement of our extravagant worship. When we say enlargement, ito po yung development. Ito na po naging resulta, yung malawak na resulta ng pagsamba at magarbong pagsamba sa ating Panginoon. Mary had given everything for the Lord. And because of this, hanggang ngayon, naririnig po natin at pinag-aaralan po natin. It spells significance. It spells something very, very important sa atin bilang mga Kristiyano na kailangan ibigay natin ang extravagant worship sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, as Christians, we must give our extravagant worship to the Lord. As Christians, we must give the best worship sa Panginoon. Hindi po natin titipirin ang ating Panginoon Diyos. Kaya kapatid, ngayon, as we had received the message of the Lord at nakita po natin ang buhay ni Mary, na wala po siyang sinayang na panahon, hindi po siya nag-take for granted. Once na nakita niya ang Panginoon, handa niyang ibigay yung nararapat at magarbong pagsamba sa ating Diyos. Alam nyo, may maganda tayong pagkakataon, mga kapatid. This April 28, Tuesday, meron po tayong Bigger and Better National Convention. Pwede ba ho, palakpakan naman natin ang Panginoon? Nasayang pag hindi ka makakapunta rito. Sayang kasi ito ang pagtitipon ng almost 8,000 delegates na mga anak ng Diyos. 8,000 na nagsasabi na mahal nila ang Panginoon. Isang Diyos na nagmahal, nagpatawad, at nagbago ng kanilang buhay. At sa ating maliit na pamamaraan, pwede po nating ibigay yung isang magarbo at yung extravagant worship sa ating Panginoon. These dates are very historical. Kasi bakit? Kasi in-expect po natin
na makakasama natin ang Panginoon sa araw na ito at bibisitahin ng Diyos ang gawaing ito. And from my heart, I would love to say this. Sana wag nating ma-miss itong opportunity na ito. Sana wag nating ma-miss na magbigay ng extravagant worship sa ating Panginoon. It is not the place, it is not the quantity o gaano karami, but it is how we give our willingness and extravagant worship to the Lord. Alam niyo po, I'm so blessed with the message of the Lord. Kasi personally, yes, we have this national convention. And habang lumalapit po itong convention na ito, there would be too much pressure sa amin bilang mga organizing committees. Habang lumalapit po ito, although pinagandaan po ito almost a year or more than 1 year, but habang lumalapit, ang dami namin kinakarap. Hindi lang kami napapagod physically, at alam ko makaka-relate yung mga performers dito. Hindi lang kami napapagod physically. Yung iba sa amin, nagkakasakit. Yung iba sa amin, nanghihina. Yung iba sa amin, nagkakaroon ng problema sa pamilya. All of a sudden. At alam po natin, hindi po natutuwa ang kaaway sa ginagawa po natin. But we had made this decision. No matter what we are going through. And personally, ito pong mensahe ng Panginoon na ibinabahagi ko po sa inyo. Gusto ko lang po maging totoo sa inyong harapan. Hindi po ako Superman. Hindi po ako superhero na hindi napapagod. Ako po ay isang tao na may hangganan ng pag-iisip, may hangganan ng kalakasan, may mga problemang dumadating sa akin na wari ba parang isang bagyo na gumuguho ang aking pundasyon at pananampalataya sa Panginoon. Hindi po kami exempted doon kahit po ako bilang isang pastor. But when I had received this message, God had reminded me the only way that we can give our extravagant worship to the Lord is just to entrust everything to the Lord. Ipagkatiwala mo sa akin. At tandaan po natin na kahit anong sitwasyon meron ka, ni kailanman, hindi ka iniwan o pinabayaan ng ating Panginoon Diyos. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! And this morning, just a recap or summary ng pinag-aralan po natin. Extravagant worship, how can we give it to our God who deserve our extravagant worship? First is our expense of our extravagant worship. And when we talk about the expense of our extravagant worship, it spells sacrifice. It spells sacrifice. Second, the expression of our extravagant worship, it means total surrender to the Lord. Total surrender to the Lord. And third, the enlargement or the result it may cause of our extravagant worship, it spells significance. Kaya ngayon, my dear brothers and sisters, as we had received the love from the Lord, I pray, hindi po natin titipirin ng Diyos as we give our extravagant worship. At ngayon pong umagang ito, may pagkakataon po tayo na pwede tayong lumapit sa harap at altar ng Panginoon. Pagod ka na ba kapatid sa iyong buhay ngayon? Hirap ka ba sa bawat problema o suliranin na iyong pinagdaraanan? Kung hindi man, mga kapatid, if God had made His part in our life, na pinaranas niya sa atin ito, kapatid, ngayon, we can also give our extravagant worship to the Lord na hindi ka papayag yung mga bakanting silya na yan. Next week, walang nakaupo dyan. Hindi ka papayag na sa mga bakanting silang yan, wala kang maaakay at madadala next week sa ating Panginoon Diyos. So there are two ways we can give our extravagant worship to the Lord. You need strength and rest from the Lord. You can come to our God and give your extravagant worship. Second, kung meron ka man na mga mahal sa buhay, kaibigan o kapatid na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ngayong umagang ito, pwede rin tayong lumapit sa Panginoon as we give our extravagant worship to the Lord. Yan ang desire mo, kapatid. Halika, let us all come to God and let us all pray and give our extravagant worship to the Lord. Come, the Lord is here today. Hallelujah.